Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Go ahead. Saan yung video? Kuha ka rin ninyo? Talaingod po. Talaingod? Sir man. Okay, sige. Pakiplay ng video. Nandito tayo. Yan lang po. Ako po si Henyo Bihim, 20 years old po. Pinanganak noong June 2, 2004, nakatira sa Chityo Pongpong, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Nanadire. Kasalukuyang nag-aaral sa Santo Niño National High School, grade 12. Dumating ang mga NPA sa aming lugar at nagpatayo ng paaralang sa Lugpungan, Sitio Pongpong, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Libre ang lahat, kasama na ang gamot, sabon, pagkain at matutulugan. Tinayo nila ang eskwelahan dahil walang paaralan at guro sa aming sitio. At itinayo ang CTCSM, Community Technical College of Southeastern Mindanao Incorporated. Pinagbilang lamang ako ng simpleng arithmetic bilang admission test sa pagpasok ko sa grade 6. Ako ay nag-aral sa STTICLC o sa Lugpungan, Tatano, Ikanugon Community Learning Center Incorporated. Nag-grade 1 ako sa Nasilaban Elementary School at pagkatapos noon ay tumigil na rin ako sa pag-aral. Noong 2015, sa edad ng 11, ako ay pumasok sa Salugpungan sa aming sitio Pongpong, Barangay Dagohoy. Sa ika-6 na baitang, pagkatapos ng assessment test, ang aming punong guro ay si Ginang Niraya, principal ng STTICLC. Si Ma'am Charlene Sawit, isang volunteer teacher, ang aking Filipino teacher, at si Sir Lazaro, nandito ngayon sa ating harapan. Manlatas, ang aking guro sa Araling Panlipunan. Abakada ang unang ituro sa amin ng aming mga guro, at kapag natuto na kaming magsulat, magbasa at magkwenta, ay tuturuan na nila kaming magalit sa gobyerno sa pamamagitan ng tanong na, bakit may mahirap? Bakit hindi makakain ng 3 beses sa isang araw? Sir Marcial Rendon, isa ring guro. Minsan masaya sa aming eskwelahan dahil mayroon kantahan, revolusyon song, at itinuturo din ang katutubong sayaw habang may hawak na piking armas. Si Kaylo Buntulan ay aking tiyuin at leader ng vice chairman ng Pasakaday sa Lugpungan, Kalimudan, kung saan kami ay isinasama sa Maynila upang magrally, at siya ay namatay sa isang engkwentro noong 2019 sa Barangay Kipilas, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kahit isang bisis lamang kaming pumasok sa eskwelahan ay siguradong pasado kami at may mataas ang grado kumpara sa ibang kaklase. Wala na kaming natutunan dahil palagi na kaming sinasama sa rally. Tuwing walang pasok, umaakyat kami sa bundok upang matutong mag-asimbol ng baril at mag-aaral ng kursong MKLRP, maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. 8 oras sa pag-akyat ng bundok. Hindi kami nag-asimbol o humawak ng armas sa loob ng paaralan sa Salugpungan. Pero sa pag-akyat ng bundok, doon kami tinuturuang mag-asimbol ng baril. Ang iba naming kaklase ay hinikayat naming sumali sa NPA at isama sa bundok tuwing walang pasok sa paaralan. Ako ay na-recruit sa loob ng Salugpungan School at aral din sa MISPI, Mindanao Interfaith Service Foundation Incorporated. Sa edad na 7 taong gulang noong 2011, inumpisahan nila akong inindoktrinahan. Pumasok ako sa Salugpungan noong taong 2011. Sa taong 2016, sumali ako sa Bakwit at Manilakbayan. Yung pong napanood ninyong maikling video kanina ay bahagi ng trailer ng pelikulang Tupog Imatoy sa pagpatay o sa English The Right to Kill. Kasama po siya sa kampanya na anti-militarisasyon, propaganda at pangangalap ng suporta sa ibang bansa. Sa katunayan ay nakasali po ako sa 3 pelikula at 2 music video. Ngunit wala man lang akong natanggap na kahit piso bilang kabayaran. Pinangako din nila kung ano man ang
kikitain ng pelikula at music video ay itutulong sa aming komunidad o katribong Manubo. Pero wala rin pong nangyari. Noong 2020 ay ako ay naging NPA at nagbalik loob sa gobyerno noong 2023. Sa ngayon, kami ay masaya at wala ng NPA sa aming lugar at hindi na namin kailangang sumali sa mga rally. Nais lang na lamang namin magkaroon ng eskwelahan, health center at maayos na kalsada aming lugar upang makapamuhay ng maayos po. Maraming salamat. So, inyo, naistapa ka? Hindi ka binayaran? Naging artista ka tapos Yes, sir man. ano yung kwan? Anong pelikula yung ginawa? Sir? Anong pelikula yung ginawa? Tupok Imatoy at Pakot. The Highest Peak, meron kaming ginawang salida na The Highest Peak dun sa Mount Apo, pero wala akong kahit pisong natanggap eh. Sinong gumawa nun? Sinong nagpo-produce ng pelikula? Bali po, ang director namin si RB Barbarona, yun ang nagsabi sa akin. Singilin natin. Yung talent fee mo, sayang. I think part po ng Sinimalaya, yung Tupig Imatoy. Sinimalaya. Indie film siya. Anong year? It's an indie film that was in 2017. I-search nyo po, actually meron po silang award. Naka-receive po si Piot Henyo ng Piot kasi yung nickname niya ng Best Supporting Child Actor Award. Pero wala po siyang natanggap na kahit piso. Yun. So, award ka, ha? Best Supporting Actor Award. And if you will look into the trailer of Tupag Imatoy, the story dwells into the NPA and the actually it's the struggle of the Lumad for the protection of their schools against the harassment of the military. And at the end of the movie, ang naging tagapagtanggol po ay ang New People's Army. So siya po yung bata doon, and then Jong Monson, the former spokesperson of Pasaka, and the former it's also was also a former NPA member na nagsurrender na din po. Siya po yung aktor doon. So ito po yung movie po, produkto po ito dahil po sa kampanya sa Talaingod, Davao del Norte. The story was inspired by the struggle of the people in Talaingod. So yun po, kakitaan din po yung mismong buhay ng mga tao na orchestrated ng CPP and PNDF. So, meaning yung gumawa ng pelikula, galing yung Manila, pumunta doon sa Davao, Talaingod para maggawa ng pelikula. Yes, Your Honor. Hindi local, ha? Dito, Actually, ano siya, parang from may national, may local. Kasi po, nung panahon na yun, again, it's a national campaign of the CPP and PNDF. So, pinagtulungan na po. Yung Mindanao na kanta, if you're familiar, nandun si Glock 9, nandun din po siya. Yun yung isa sinasabi niyang music video. I-search nyo na lang po sa YouTube. Isa din po yun sa naging produkto ng kampanya ng CPP sa Legal Mass Movement na makipag-alyado sa mga artists dito sa bansa. And, ayun nga, kasali doon si Henyo sa music video. Ayos. Thank you. Anong grado mo, Henyo? Grade 12 po ngayon. Grade 12. Kaya naman pala magaling ka magbasa eh. Basang-basa mo yung sinulat mo. Grade 12 ka na pala. 12. Saan ka nag-aral? Doon pa? Doon po sa Santo Niño National High School po. Davao Norte. Yes po. Thank you. Lazaro Manlatas. Yes po, magandang hapon, Your Honor. Yes, Gwen. Bago po ako magsasalita, meron po akong ipapakitang kunting clips ng video po. Sige. Your Honor, kibali yun po yung maikling video na kinuha or in-interview po ako ng taga-Kilab Multimedia. Media na siya sa gina-train sa partido para sila tong mag-expose sa kahintang sa Katawang Lumad dyan sa bandang Talaingod para makalikom ng pondo, budget para sa mga eskwelahan dyan sa parting Talaingod. Unang-una po, ako pala si Lazaro Manlatas alias Jigger, 30 years old, dating community teacher ng Salugpungan.
Ako po ay taga Talaingo, Davao del Norte. Ako po ay na-recruit bilang community teacher noong June 29, 2012. Dahil nga rin sa kagustuhan kong gusto kong tumulong sa mga bata doon sa bandang Talaingod na hindi naabutan ng eskwelahan galing sa ating pamahalaan sa DepEd na hindi nakarating doon sa pinakasulok ng mga sityo ng bandang Talaingod. So, unang-una, hindi ko po alam na yung paaralan na yon ay mismong partido pala ang nagpapatakbo noon. Kaya nirecruit ako ni Dato Duluman Dausay, siya yung spokesperson ng salugpungan. Siya yung nag-recruit sa akin upang makapasok o tumulong sa kanila para magturo sa mga bata nila. Anong na-recruit na po ako noon, sa bawat meeting ng mga kasamahan kong teacher, kasama yung admin coordinator namin na si Lolita Muya, lagi nilang iparamdam sa amin yung lahat ng mga kakulangan ng gobyerno na serbisyo na gustong makuha ng tribo namin. Kaya mula noon ay medyo nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtagal dito sa serbisyo kasi nga ito lang yung paraan para matulungan yung katribo ko bilang lumad. So yun, noong August 15, 2012 ay tinitrain na kami ni admin coordinator namin na si Lolita tinitrain kami paano kami magturo, ano yung ginagamit namin na yung mga module, yung mga paraan paano magturo ng mga bata. Tapos tinuturuan kami paano magbasa, magsulat, paano makuha yung atensyon ng mga bata. Ang pinakamasakit doon ay lahat na yung yung pang sisira ng gobyerno, yun yung binibigyan ng ina-emphasize nila yung kakulangan ng gobyerno. Kaya yun yung dadalhin daw namin doon sa mga bata para mas lalong maintindihan ng mga bata na yun yung dahilan para magalit yung mga bata sa gobyerno hanggang sa ang pinakapangunahing target namin pag sa elementary, sa grade 4, dyan namin sinisimulan yung pag-recruit ng mga bata. Nung nangyari ng 2014, ng unang bakwit sa Talaingod, isa ako sa mga nag-facilitate sa mga bakwit kasama yung mga bata na dyan sa Talaingod. Dinala namin sa Haran. Yung Haran, yun yung tumatanggap sa mga nagbakwit galing bundok sa saang parte ng Talaingod. Dinala namin ang mga bata para mag-rally. Lalo na nung kinasa ng DepEd yung closure ng salugpungan, kami po yung nag-rally doon sa harapan ng mismong DepEd sa Davao. At dinala namin yung mga bata doon. At ang panawagan namin doon ay ipababa yung mga militar na nagkakampo na dumaan, nagkakampo doon sa mismong sityo. Pero yung panawagan na yun, galing ng partido yun na kuan na pinababa sa amin na yun yung gagawin namin, yun yung ipanawagan namin para umalis yung ating security forces dyan sa Talaingod. Noong 2014, nagkaroon ng operation sa Talaingod, kaya tinawagan ako ng NPA para i-facilitate. Yun na, yung sinabi ko kanina na i-facilitate na yung mga bakwitser. Noong 2015, nagkaroon ng Sibulakbayan. Ako ang representative sa mga teacher ng salugpungan, kasama ko sila Dato Tungig, Jong Monson at iba pang organisasyon. Dala-dala namin ang mga bata na mga target namin bilang maging leader. Yung mga potential na magiging leader pagdating ng panahon. Ang Haran, ayan na, nasabi ko na yung tungkol sa Haran kanina. Sa paaralan ng salugpungan, may mga subject din katulad ng English, Math, Science, Filipino at Makabayan. Bukod dito, binigyan din namin ng subject ng agriculture, batay doon sa pangangailangan o pamumuhay sa aming tribo o katutubo dyan sa Talaingod. Sa taong 2015, dinala namin ang mga bata, pati ang mga magulang at mga dato. Yun na nagrally na kami doon sa DepEd nung panahon na yun. Dahil sa sunod-sunod na mga rally na kung saan ay nakasama ako at facilitate din sa mga bakwit, nakikita ko na hindi na pagtuturo yung aking personal na trabaho diyan sa Salugpungan School, kung hindi yun yung pag-recruit na mismo ng mga bata
o pag-facilitate na ng mga bakwit. Yun yung pinakauna na task ko dyan sa Salugpungan School. March 30, 2016, sinabihan ako ng aming admin na si Miss Lolita Simuya na kailangan ko na magtago dahil mainit na ako sa mga sundalo. Nirecommend niya ako sa organisasyon para sunduin na ng mga NPA. Nung panahon na yon ay pumasok na ako sa Kilusan at naging NPA. Habang nasa Kilusan ako, binomonitor pa rin ng mga commander namin na sina Eda Marie Montero, alias Mandy at Renato Lubguban, alias Jose. Ang nangyari sa school. Noong November 20, 2018, pinapababa ako nila para tulungan yung mga teacher dyan sa Salugpungan na kausapin yung mga dato na hindi ipasara yung Salugpungan School. Pero yung mga dato doon ay hindi na nakinig sa amin. Kaya yun na, ang nangyari doon, si Ma'am Negi Dulasco, ang principal ng Salugpungan ng mga time na yon. Nag-meeting kami, nagplano kami kung paano namin ipalabas yung mga bata na andun sa mismong sitio. Ang plano doon, ilabas yung mga bata, dalhin doon sa Haran. Sabi ni Ma'am Negi, wag tayong matakot kasi may susundo naman sa atin. Ang susundo sa amin, si Franz Castro at saka si Satoru Campo. Yun yung susundo sa amin ng mga time na yon. Sa taong 2020, ako po ay nag-surrender sa nasa 56 IB upang magsimula ng bago at tahimik na pamumuhay. Wala nang NPA sa aming lugar at hindi na naming hayaan na makapasok o makarecruit muli ang mga NPA sa aming lugar. Iyon lang po at magandang hapon. Salamat po. Thank you, Lazaro Manlatas. So, hindi ka taga Talaingod? Taga-Talaingod din po ako, sir. Talaingod ka rin? Opo, yeah, Your Honor. Salamat. May we hear from Attorney Alberto Escobarte ng DepEd. Saan si Attorney Escobarte? If, Attorney, in place of the Salugpungan schools na tinanggal natin, naglagay ba kayo doon ng yung DepEd schools talaga? Ano bang ginawa ng DepEd doon? Kasi mahirap kung sinira lang yun, sinira lang, tapos hindi pinalitan, baka mas lalo mag-rebuild ang mga bata kasi wala silang mapag-aralan, di ba? Ano, may ginawa ba tayo doon? Before that, I'd like just to provide context. I served as regional director of DepEd Davao Region for 5 Very good. years, Very from 2015 to 2019. So that was the time na talagang mainit ang Salugpungan, And, right? The closure process happened in 2019 when I was at this central office already as Assistant Secretary for Legal Affairs. Okay. The closure movement started in 2015 when I attempted to close these schools. Yun, niralihan ako nila doon sa DepEd Regional Office. Kilala ko sila, sir. May mga loudspeaker pa. Pinupuntirya sa akin. So, I'd like to confirm that the 55 Salugpungan schools have been permanently closed already. So, may pinali tayo. But prior to the closure, our strategy then before, because we could, for political environment, we were not able to close because we were always confronted during the budget hearing. So we put up or established schools surrounding each Salugpungan school to make them irrelevant. Okay, Kaya it became easy when we ordered closure kasi mayroon na paglalagyan mga bata. Oo. So napalibutan yon ng mga, in fact we established almost 200 schools adjacent to this each of the Salugpungan schools. The 55 Salugpungan schools, actually sobra pa ng 55, sir, kasi nag-mutate ito into different schools. May MISP, may Alcadib, may clans sa ibang region, gano'n. So kasama din yon sa closure. Okay. The closure stemmed from the report and recommendation of the National Security Advisor General Esperon, and on the basis of that letter, we immediately issued in
in July of 2019 a preventive suspension order while the investigation was ongoing at the time. Then I think by October, we're able to issue the permanent closure order issued by the regional director at that time, Dr. Evelyn Pitalbero, and they made an appeal to the central office, and I was the one handling the appeal, so we denied the appeal. We were waiting for their to question our order. In fact, we have the coordination with OSG if they would file, if they would question the order. But in fact, they stop receiving, hindi na ma-trace yung address nila kung saan sila. So that's the short and long of it, Mr. Chairman. Thank you. Maraming salamat. Please continue monitoring. Kung baka mamaya magulat na lang tayo na meron naman nag-sprout ng mga salubungan schools. Monitor ninyo. Chairman Palpalatok, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. May gusto lang po akong sabihin base do sa karanasan ng mga ating mga kasamahan na narinig natin. Kung papansinin ho natin, ang ilan sa mga issues na common sa kanilang karanasan, kahirapan, kawalang edukasyon at social injustices. Itong mga ito ay usaping karapatang pantao pa rin. Ito ho ay nasasakop ng ating obligasyon sa Covenant on the Economic, Social, Cultural Rights. Gayon din ho yung sa ating SDG, the UN Sustainable Development Goals na atin pong obligasyon din sa United Nations. Ngayon po, ngayong pinag-uusapan po natin itong radikalisasyon at ito ho, maaari ang isa sa mga ugat ng problemang ito at gusto ko lang pong i-highlight ang estratehiya na ipinropose sa UN and ASEAN. Yun pong pagtugon sa problema ng radikalisasyon at violent extremism ay dapat mayroon pa rin pong pagtupad sa karapatang pantao. Kung kaya't base ho doon sa karanasan ho nila, kung po na ibigay ng ating pamahalaan ang karampatang edukasyon, kabuhayan, pagkain, at iba pang social services sa kanila, maaaring hindi ho naging problema nung kanilang lugar itong mga ganito. Yun lamang po. Maraming salamat. Very, very valid observation, Chairman. I agree with you. Totoo talaga nangyayari yan. Kaya lumaki ang problema. May I, Your Honor? Yes, go ahead. Arian. With all due respect, Your Honor, based on the grounds po sa Taliingo, Davao del Norte, with all due respect po sa Deputy Representative, on the ground po, of course, no, we recognize the efforts of the Department of Education in terms of giving education sa mga kasabahan nating katutubo. Pero, in this very moment po, nahihirapan pa rin po yung mga kasama nating katutubo na mag-aral because there are still a lot of schools na hindi pa po talaga established. Like, if we will really go into their communities, makikita po natin na wala pong school buildings, and even if there are school makeshift buildings, hindi po pinupuntahan ng mga teachers. So we always consult the community regarding about the situation. Kasi po, naniniwala po kami na kung kaya po ng NPA na makapagtayo ng 21 schools with the help of the community na meron pong hindi magandang hangarin para po sa mga kabataan, mas naniniwala po kami ngayon na mas makapagbibigay ang ating gobyerno ng edukasyon na kung sana po, yung may espesyal po tayong pagtingin sa pangangailangan ng mga kapatid nating katutubo. Because one of the reasons po, why is it that mahirap pong makapagtayo ng school buildings or why is it na wala pong nakapagtuturo doon sa bundok? Because we are following the standards po na kung saan para lang po siya doon sa, for example, sa plains, sa urban. Hindi po siya para doon sa bundok.